Niniwala na tuloy ako sa sinasabi ni President Duterte na medyo malamyang presidente. Duterte! 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 Sino naman yung upo dun sa pistok, ay tingnan natin at limiin natin yung mga nakaraan dahil kailangan natuto na tayo sa nakaraang mga gobyerno na ang pistok ay ginagamit lang nilang parang setback para lumakas yung pwersa nila. Pero ang totoong layunin, kasi kung papansin, panahon pa ni Pangulong Marcos Sr. at sa kasalukuyang Pangulong Marcos Jr., ilang presidente na yung nagdaan na yung tinatawag nilang pistok, quote-unquote pistok, ay hindi naman pistok talaga yung kanilang layunin. Bagkus magpalakas ng pwersa at para pag nagkaroon ng stalemate, ay may pwersa silang lumaban sa gobyerno dahil ang totoong layunin ng komunistang ito ay magtayo ng gobyerno ng komunista. In fact, hindi pa naman naabot yung komunista, pero wala namang problema dun sa issue ng ideolohiya o pakikibaka sa panlipunang estado. Ang tinututulan lang labas natin yung tinatawag na armed struggle. O sige, kondisyon na magkaroon ng pistok pero ibaba nila yung armas. Ito yung ating gusto natin ulit-ulitin na hindi tayo umaayaw sa pistok provided that yung kanilang armas ay ibaba dahil itong armas na ito, duning kapayapaan, ginagawa nilang sandata para isahan yung gobyerno. Kaya yun lang yung aming pakiusap. In fact, ano pa rin kami, positive pa rin kami na magkaroon ng pistok pero walang condition. Dapat walang kasi nung nakaraan, di ba, nag-set ng pistok. So, di tayo tutol sa usapang pakayapaan dahil ito ay ang long-lasting peace na tinitingnan natin. Pero ang layun, ang motibo, bakit nagkakaroon ng pakayapaan, ano ba talaga? Kasi nung mapapansin natin, nung nakaraang November 22, nag-set ng pistok, di ba? Tapos, 23, nag-set naman ng kondisyon. Na yung kondisyon, mga imposible. Isa dun sa kondisyon nila ay palayain lahat ng prisoners of war. Na kung saan yung ibang kaso dito ay panununog ng bahay, mga tirahan, pagpatay, pag-rape. Dapat yun, hindi dapat ikukonsinti yun dapat yun, criminal yun Kung usaping political, pwedeng pag-usapan bahagi ng pistok. Pero kung ito ay mga criminal na lalabas doon sa halimbawa yung arson, rape, ito ay hindi pwedeng i-tolerate at isama sa unconditional pistok. Yun lang po ang aming panawagan. Sir, ano masasabi niyo po dun sa binanggit nga po ni Vice President Sara Duterte na ang pakikipagsundo sa mga kaliwa ay pakikipagsundo sa mga demonyo? Opo, may batayan naman kasi yun. Kung papapansin natin, nung si Pangulong Duterte po ang nakupong presidente, nilay down niya lahat. In fact, niyakap pa ang buong grupo nila, ang Communist, ang bayan, ang grupo nila. Sabi, marami silang printing organization Kaya sabi ko marami. Kung halimbawa, kabataan, meron silang kabataan party list at sa ilalim nito yung kabataang makabayan, yung tinatawag na UG. Ito yung mga organisasyon nagpapatakbo sa printing organisasyon. Ngayon, yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte, dahil during the pistok, nung kanyang ama, habang nakikipag-usap tayo dito sa Netherlands, kung saan yun, patuloy pa rin yung kabuluhan. Kaya napundi na kung sino man, kahit sino man siguro, napundi na habang nag-usap kayo ng pangkapayapaan, ito yung grupo ng armado nila, yung NPA nila, ay patuloy na nagbobomba doon sa mga areas na tinatawag na protecting zone. Kaya ang nakakalungkot, kaya nga nasabi yun siguro ni President Sara Duterte dahil sa mga karanasang ganun. May basihan po yung sinasabi niya. Hindi lang yung invento, hindi lang yung dahil galit siya. May mga basihan. Kasi in fact, yung matatandaan po natin, bago po si Pangulong Duterte, halos lahat ng kanilang, in fact, tatlong malalaking ahensya, pinaupo sila Titingnan nila kung sincero ba talaga yung grupong ito. Pero anong ginawa nung mga grupong ito? History na magpapatotoo na hindi sincero yung mga ginawa nila. Yun lang po.
Sir, anong komento niyo po sa paglaya nga po ni Ka Eric at ni Doc Loren Bago? Oo, medyo maganda yung nangyari doon dahil parang sa tingin namin naobliga yung Kongreso para palayain dahil lumalaki yung persa na nagtutulak para, kumbaga, yung taong bayan nagigising eh. So yung mga congressman na piling nila sila yung powerful sa Pilipinas, eh parang nung nakita na nagkaroon ng petition nung panawagan yung mga retired PMAer at lumalawak mula 97 naging 197 hanggang 200, palaki ng palaki. At kung hindi nila tinigil o hindi nila pinalaya si Ka Eric at si Yusek Badoy, malamang hindi lang ganun karami yung ano, dahil yung simpatya nandun na eh. So sila rin natakot dahil kung ito baka yung gobyerno na baka hindi ko alam kung saan papunta. Kasi ayaw naman natin ng laging nagpapalit ng gobyerno, pero dapat ang binigay sa ating tungkulin ay pahiram lang yan, hindi yan absolute power. Kaya dapat kung sino man yung mga nakaupo sa gobyerno, ariin nila na sila yung naglilingkod sa taong bayan, hindi sila yung pinaglilingkuran ng taong bayan. Yun lang po. Sir, mayroon kasing payag si dating Senador Laila de Lima na yun nga po, dapat na mag-resign bilang sekretary ng DepEd si Vice President Onday. Di ba, nagkaroon naman ng survey na most trusted office sa buong ahensya ng gobyerno ay yung DepEd. Anong basihan para mag-resign siya? Pangalawa, binoto siya ng 31 million na katao. Tatalikuran niya yun, bati doon sa sinabi ni De Lima. I think hindi naman siguro dahil yung nagtiwala sa kanya, dapat yun yung pakinggan niya. 31 million na Pilipino ang nagtiwala kay Vice President Sara Duterte. Sir, anong sabi niyo po sa parang walang hindi nagbibigay ng komento si PBBM dito sa nangyari kay pagkaso kay Tatay Digong? Yan ang medyo silent means oo or silent means no. Kasi kung tutuusin, kung ikaw, di ba, halimbawa ako, tutol ka talaga, right up, instantly magre-react ka eh. Pero kung merong passive ka, yung pananaw mo eh, sige okay lang. Hindi ko alam kung pumapayag siya. Ayokong magsalita para sa kanya, pero sa body language niya, parang bahagi na sumasang-ayon siya. Ayun yung personal kong pagtingin. Kasi, di ba, halimbawa kung ikaw ay tutol, right there and there, tututol ka, magsalita, hindi. Kasi ikaw yung pinaka-powerful sa buong Pilipinas eh. Na nagkakagulo na yung mga taong bayan, pero ikaw, ni isang nihay-nihoy, halos wala kang sinasabi. Anong ibig sabihin nun? Siguro tayo na rin, ayokong magsalita, i-preempt anong sasabihin niya, pero yung body language niya, nababasa natin na parang hindi naman siya tumututol at hindi rin naman siya umuoo. So very passive po. So naniniwala, parang sinasabi nga naniniwala na tuloy ako sa sinasabi ni President Duterte na medyo malamyang presidente. Pero for the benefit of the doubt, baka naman may mga sasabihin pa siya, pero dapat tumindig na siya bilang presidente. Yun po. Yes sir, baka ano na lang po, mensahe na lang po kay President Duterte. Hindi ko personal nakilala, hindi rin ako personal nakilala. Si PRRD ay matagal kong tinitingala at pinaniniwalaan sa kanilang mga paninindigan. At si President very vocal kung may gusto niyang sabihin. Outrightly, sinasabi niya na ito ay ayaw niya at sinasabi niya yung mga bagay na ano. Ngayon, ang ano natin kay PRRD ay siguro mas bigyan pa siya ng magandang kalusugan dahil maganda yung naging contribution niya sa ating lipunan at sa mga batas na pinasa at pinatupad niya, yung legacy ang mga ginawa ni President Duterte. In fact, yung mga estudyante sa colleges ay hindi na tayo nagtutuition, tapos yung maraming legacy actually, yung bill and everything. So, ang tingin ko, syempre, hinihiling natin kay Pangulong kay President, hinihiling natin na bigyan pa siya ng mahabang buhay dahil sa ginawa niyang kontribusyon at maraming natuwa at nagalak sa ganyang legacy ginawa sa Pilipinas. Opo. So, sabi niyo po ba natin successful yung nakaraang pagpunta natin sa harap ng House of Representatives? Tingin ko successful dahil
ginawa naming pag-voice out dun sa House of Representatives, kinahaponan nun na nagkaroon ng isa yon sa mga naging hudyat para although kukunti lang tayo nun, pero syempre yung nakikinig sa labas at sa kanilang mga bahay, ganun din yung sentimento na palayain. Dahil kung yung ilan ay kung yung makikita natin sa Facebook, malami yung supporters at mga comments na palayain na si ka Eric at si Yusek Badoy, ay ito rin yung sentimento ng buong bayan. Ayun po. Alright, so maraming salamat po.